High School. Palakpakan po natin siya. Ginang Mary Grace M. Cadolan, Mom. Dr. Zosimo B. Galido Jr., Sir. SB Erlinda Salvosa, Ma'am. At sa lahat ng panauhin, magandang hapon sa inyong lahat. Anong wikang Filipino ang wika ng karunungan? Sinulat ni F.T.A. Paredes. Kabisado mo ba ang wikang Filipino? Alam mo ba talaga kung ano ang wikang Filipino? Mga tanong na palagi kong nababasa at naririnig. Subalit hindi ko basta-bastang masasagot kahit ako'y isang guro ng wikang Filipino. Buwanang wikan na naman. At sa taong ito, ang tema ng Komisyon ng Wikang Filipino ay Filipino Wika ng Karunungan. Bakit kaya ito ang tema? Tanong ng ilang dalubwika. Ang pagsulat na ito ay isang pagsubok kung may talas ba ang isipan ng hindi kabilang sa mga dalubwika. Sabi nga ng isa sa mga kaibigan, ang wika ay palaging handang umalalay sa gagamit nito. Subalit ngayon, tila hindi pa handa ang mga Pilipino na gamitin ang wikang Filipino sa intelektualisado usapan. Marami ngayon ang nag-aaral kung paano nabubuo ang mga salita at pangungusap sa wikang Filipino at sa mga wika ng Pilipinas. Tingnan natin muli ang iilan sa mga sinulat ng dalubwika at simulan natin sa salitang karunungan. Ano ang ugat salita nito? Dunong daw ang ugat. Ano ang nangyari sa di nang makabitan ng panlaping ka at an? Ang sabi ng mga lingwista, ang di ay nagiging r kapag sa panlapian ay napapagitna sa dalawang patinig. Tulad ng di sa bayad na nagiging r sa bayaran. Dahil napagitna sa dalawang patinig na sumabit ang panlaping an na hulapi. Tulad din ng halaran na nanggaling sa halad plus an. Karamihan naman sa atin kapag tinanong ng pagkakaiba ng kinain at kumain, ang kadalasang sagot ay parehong tapos na ang aksyon. Puro tungkol sa panahon ng pangyayari ang sinasagot. Kinain ko ang mangga at kumain ako ng mangga. Ano ang pagkakaiba? Sagot ng isang nanay sa Barangay Puntod, Alegria, Surigao del Norte, ang kinain ay talagang sinadya at ang kumain ay nakasanayan nilang gawin. Natuwa ako sa sagot. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng wikang Filipino? Para daw magkakaintindihan tayong mga Pilipino sapagkat marami sa atin ang magkakaiba ang wika. Kailangan natin ng isang wika na siyang mag-uugnay sa atin. Tama ito, subalit may mga manunulat na naniniwala na kahit marami tayong lingwahe, may pagkakahawig ang mga ito. Kagaya ng salitang paki ng mga Tagalog at palihog ng mga Bisaya. Naririnig at nakikita ng utak ko na ang pake ay may 6 na tunog at ang palihog na may ugat salita na 6 din ang tunog. Ibig sabihin, may ikinabit na panlapi na magsasara ng bibig upang matapos ang pagsalita. Ang ugat salita mismo na paki ang gamit ng mga Tagalog sapagkat may katangian ang tunog na K na magsara ng bibig, na kung saan nakukuntinto ang gumagamit nito. Ang katumbas naman ng ugat salita sa Bisaya ay pali. Subalit, hindi maiintindihan kung hindi idadagdag ang panlaping
o nahulapi. Dahil sa silaban na li na nakabukas pa ang bibig at hindi tapos ang salita na nagdudulot ng kawalan ng simantikong kahulugan. Aba, sa Facebook at Google, pinag-usapan naman ng karamihan ang pagkakaiba ng natutuhan at natutunan. Ang sagot ng aking mga estudyante, ang natutuhan daw ay ginagamit kung galing sa iba ang kaalaman. At ang kaalaman ng natutunan daw ay galing sa sariling pangangalap. Natuto din ako sa mga pabebe ng karamihan sa FB na may impit na etch ang mga salita kapag nagpapakyut sila. Ayos na! Napaisip tuloy ako na kailangan kong matuto pa. At di nagtagal, may natutuhan din na may mga tunog pa lang nagpapalit-palit sa mga wikang Austronesiano, lalo na sa mga wika natin. Natutuhan at natutunan ko na magkatulad ang kahulugan kahit na may pagkakaiba sa anyo. May lugar na lugal sa halip na lugar ang gamit. May lugar na may eskwelahan at may lugar naman na may eskwelahan naman. Ang importante daw ay naiintindihan sila sa kanilang mga lugar. Pagkakakilanlan, alala umbaga. Yun lang ba ang wika ng pagkatuto? Hindi lang yun. Pagpapukaw lang ito. Marami pang halaga ang wika na dapat matutunan. Marami sa atin ang nabulag sa mga paraan ng pagtuturong lingwahe na kung saan inakala na ang English analysis ay ginagamit sa pag-aanalisa ng mga lingwahe natin. Kaya tuloy sa bar exam 2015, may mga nagkamali sa pagsagot sa simpleng subject-verb agreement. Ayon sa isang ulat sa nag-check sa mga papel, may kinalaman daw ang pagtuturo ng lingwahe sa pangyayaring iyon. Paano magiging makabuluhan ang wikang Filipino? Ayon sa isang kaibigang lingwista, dapat magamit ito sa lahat ng larangan sa pag-aaral sa siyensya, matematika, medisina, sa mga kursong pang-enhenyero, pag-program ng computer, paggawa ng website, at iba pang larangan na kailangang matutunan ng mga kabataan ngayon. Ano ngayon kung alam natin ang dulog linguistika sa mga wika? Sa dulog linguistika, nabuksan ang aking kamalayan sa isang siyensya na tumatagos sa maraming disiplina ng karunungan ng tao. Natutunan ko ang kahalagahan ng wika sa kultura, filosofiya, sosyolohiya, panitikan, antropolohiya, komputasyon, at edukasyon. Ano ngayon kung alam natin ang sariling wika gamit ang dulong linguistika? Magiging tulay ang kaalaman sa kayarian ng unang wika tungo sa madaling pag-aaral sa ikalawa o target na wika. Kagaya ng Filipino na wika ng pakikipag-ugnayan sa buong bansa at kagaya din ng English na lingwaheng gamit sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga bansa. Ano naman ngayon kung matibay na ang kaalaman natin sa target ng mga wika? Kung ang target na lingwahe ang siyang gamit sa pag-aaral ng siyensya, matematika at iba pang larangan, siguradong magiging matibay, malalim at malawak ang kaalaman na matutunan natin na makapagbibigay daan upang makapag-ambag sa pag-unlad ng ating iniibig na bansang Pilipinas. Hindi pa yata nasasagot ang tanong ng mga dalubika kung bakit ang tema sa buwan ng wika sa taong ito ay Filipino wika ng karunungan. Sa palagay ko lang, alam ng lahat
wikang Filipino ay wika nating mga Pilipino. At ang mahalaga ay kung gaano tayo kahanda na gamitin ang wikang pambansa at pangrehiyong wika sa pagpaparunong ng ating mga mamamayan. Ang dami, damo, ramo, taod, daig, hamok, daghan upang dapat malaman. Ang Filipino ay tunay nga na lingwahe ng